kailangan po enculturated tayo. Kailangan tayo mga nangangaral ng salita ng Diyos, kung ano yung kaganapan sa loob at sa labas ng ating bansa, ay isinasabay natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nakatuwaan po? Can you say amen? Sino po sa inyong kinasal na rito? Taas ang kamay. Yung mga nagpakasal. Okay? Lahat ba tayo? Meron ba sa inyo balak pala magpakasal? Praise the Lord. Kahapon ba nanood kayo ng kasalan? Ni Kate sa aking Prince William? Kahapon, bago kami pumunta ng New Life, share ko rin ito sa inyo. Nag-text ako kay Ate G. Sabi ko, Ate G, hindi ako makakarating. Dahil narito po kami sa harapan ng kasalan. Sa harapan ng aming mga telebisyon. Yan. Okay. Pero nakapunta rin po kami ng New Life. Sister Lumen din, nasa harap. Nasa harap ng TV nila. Nanonood din ng kasal. Tayo mo ba nakatutok din kagabi? Okay ba sa inyo? Nanood ba? Hindi kayo nanood? Ay, nako. Na-miss nyo yung royal wedding. Wedding of the century na matatawag. Amen? Alam niyo po dito sa Bible, meron ding royal wedding dito. Tama ho ba? Meron ding kasalang magaganap. Ang bride, tayo, at ang groom, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang bride ni Jesus. Ayan, meron tayong mga bisita. Nandito yung ating mga kasamahan, mga nangangaral din ng salita ng Diyos. Si Brother Ricky, at saka si Brother Robbie. Okay? Pwede ba natin magakpakan ng Panginoon sa buhay nila? Okay, salamat. Thank you, boy. Praise the Lord. So, buksan po natin ating mga Bible. At tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Dalawang magkakaibang mga teksto ang ating babasahin. Una po sa Revelation chapter 19. Meron tayong Bible sa Pahayag, Kabanata 11, mula po sa talatang 7 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi ng mabuting balita. Inuulit ko po, Pahayag, Kabanata 11, mula po sa talatang 7 hanggang 9. Ang sabi po ay ganito. Purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak, magsaya, purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng Kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Verse 9. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inanyayahan sa pagiging sa kasal ng Kordero. Idinugtong pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Meron akong isa pang talata. O may mga talata pa. Dahil pigingtit ko ang babasahin ko, saklat naman po ng Lucas, Kabanata 14. Mula po sa talatang 15 hanggang 24. Luke 14, verses 15 up to 24, ganito po ang sinasabi. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag at sinabi nito kay Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus,
may isang lalaking nagtanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, "Halina kayo, handa ng lahat." Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, "Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." At sinabi ng isa, "Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin." Sinabi naman ng isa, "Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo." Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, "Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at ang mga pilay." Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, "Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa." Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, "Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga naunang inanayahan ay hindi makakatikim ng aking handa." Mga magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupulit na namin sa Panginoon sa Kristo. Ang kasalan po na naganap kahapon ay kasalang tinatawag na Royal Wedding. Tama? Pwede rin po natin tawagin itong Royal Banquet. Ito ay isang piging o isang handaan o salo-salo ng mga dugong bughaw. Tama mo yun? Mga kilala, pamoso, mga sikat na personalidad sa kanilang bansa o sa loob at labas ng kanilang bansa na dumalo sa kasalan ni Kate at ni Prince William. Bakit ganito po yung tema ng ating talakayan? Sabi sa kami mo, dahil napapanahon. Naintindihan po natin? Kaya pamagat po ng ating pag-uusapan, Royal Banquet and Royal Wedding. Sabi mo sa tabi mo, Royal Banquet and Royal Wedding. Sa ating pong binasa, sa Revelation 19 verse 7, makikita natin yung festive mood ng mga tao na nakahanda sa kasalan. Masasaya sila, nagpupuri, nag-aawitan. Marahil katulad din ng mood na nangyari kahapon. Yung mga tao, masasaya, nag-aawitan, excited sila sa kasalang naganap sa katauhan ni Kate at sa ni Prince William. Tama? May nasagot? Maganda yung mga mood ng mga tao. Alam nyo, Bible po nagsasabi, kapag si Jesus at yung babaeng ikakasal, ang siyang haharap sa dambana ng Diyos na buhay, tinitiyak po sa inyo, higit pa sa mood na nangyari sa England, ang magaganap na kasalan ni Kristo at ang lahat ng mananampalataya. Can you say amen? Sabihin sa katabi mo, excited ka ba? Excited ka ba? Na-excite pa kayo sa kasalan ito? Baka naman hindi kayo excited. Baka yung iba sa atin, gusto na kagad mag-file ng divorce. Wala pa namang divorce dito sa atin, okay? Hindi pa naman inaaprubahan. Huwag tayo masyadong magmamahal
magmadali sa ganyang klase ng pakikipaghiwalay. Okay? Sapagkat kapag si Lord ang ating pinakasalan, sabi mo sa katabi mo, wala nang ihiwalayan to. Sabi mo. Ano sagot natin? Oo, hindi natin kailangan makipaghiwalay sa Kanya, mag-file ng annulment, mag-file ng divorce. Alam niyo po, sabi ng mga reporter, kahapon, naitala na yung mga kasala ng dugong bughaw, marami po sa kanilang naghihiwalay. Tama? Kasama na dyan si Lady D at saka si Prince Charles. Bakit ito kagad yung aking pambungan? Sabi mo nga sa katabi mo,